Good afternoon mga kabasket. Welcome back po ulit sa ating channel. Ngayon po ay October 22 at oras na naman para tayo gumawa ng report para sa ating garden dito sa ating farm. Pero bago ang lahat, tingnan natin itong update ng ating tanim ng garnet. So meron na po tayong blight. Yan. Blight po yan. Yan. Mga black spot. Ang gagamot, kailangan ko na mag-spray. So, i-spray ko rito ay Serenade Biofungicide saka Bactericide. Okay, so isprayan ko yan mamayang hapon pag lumamig. Anyways, ang video po na to guys ay about update natin sa ating bell pepper. Okay, so ito yung part ng video series natin wherein dino-document ko yung journey sa pagtatanim ng bell pepper dito sa ating bamboo greenhouse. Okay, so ito na po yung status ng ating bell pepper. So ewan ko kung nakikita po sa video, pero sa ngayon medyo berde na. So kakaramihan berde na yung mga seedling. Okay, so ipapakita ko po closely ang status niya at 9 days after transplant. Ito na po yung kanyang kondisyon. So ito po yung ating Red Jet F1 ng Rizwan. Okay, ito po ay indeterminate type na bell pepper. And then sa banda po doon ay meron tayong Aristotle green bell pepper. Okay, so medyo matatanda as I've mentioned sa past videos po natin, yung mga version po ng Aristotle ay mga matatandang seedlings. So itatry natin i-document kung mapapaganda pa ba natin, marirecover pa ba natin kahit na old yung seedlings na itinanim natin. So nanghinayang kasi ako dyan kaya titinanim ko rito. Okay, so patalastas sa mga nag-aabang sa update po ng ating pipino, kahapon po nag-post ako ng second harvest. Meron po tayong naaning 27 na piraso. So target po natin yan, dapat 120 pieces per harvest. So nasa 27 pieces na po tayo, 6.5 kg. Yan, check nyo na naman po sa previous video. Bukas magagawa ako ng third harvest. Bukas po ang schedule ng harvest nun. Abangan nyo po kinabukasan. Okay, so ngayon back po tayo rito sa main topic, main video for today, wherein nakafocus tayo dito sa ating green bell pepper at sama-sama nating pag-aralan, sama-sama nating obserbahan yung kondisyon ng ating bell pepper. Okay, ano-ano ba yung problema so far? Ano-ano ba yung observation? Meron bang mga sakit? Meron bang kakaiba sa ating halaman? So at 9 days after transplant, hindi pa po ako rito nag-spray, hindi pa rin po ako nagpapataba. So hinahayaan lang po natin na gamitin ng halaman yung inihanda natin sa kanya, yung nung nagkukondisyon po tayo ng bed. Sa mga hindi pa nakapanood ng pagkukondisyon ng bed, check nyo na lamang po sa previous video. Check nyo na lamang po, andyan po, senior ko po sa inyo ano po in-apply natin dito bago natin kinuvera ng mulch, ano-anong pataba, ano-anong organic fertilizer, ilang araw bago natin kinondisyon bago tayo nag-transplant ng ating bell pepper. Okay, so at 9 days after transplant, wala pa po tayong masyadong ginagawa. Okay, yan po yung kagandahan nung naka-mulch at naka-rain shelter. Walang masyadong trabaho. So yung time po na masisave niyo, pwede niyo pong gawin sa ibang task sa inyong garden. So same din po sa ating pipino, doon wala pong ibang ginagawa na. So dahil naka drip irrigation po dito, ito po may linya po ito ng drip irrigation ha. Ayan, may drip lines po tayo dyan. Ayun, nandun. Kaya naka-timer lang po yung pagpapatubig niyan. So pag-usapan muna natin yung timing ng pagpapatubig. So ang ginagawa ko po dito sa stage po na to ay at every 2 days lang po ako nagpapatubig. Every 2 days tayong nagbibigay ng tubig dahil gusto ko na matrain yung ugat ng ating halaman na mag-seek ng mga water. So pag na-train natin yung mga ugat na kumalat po dyan sa loob ng bed, mas makaka-reach po siya ng maraming nutrients na available naturally sa ating soil. Okay, kasi po kung araw-araw po natin papatubigan yan, bukod sa baka magkaroon ng root rot, yung pong ating root hindi natin na exercise, hindi natin siya natitrain na kumalat po dyan sa bed. Okay, after all, ang objective po natin makapag-produce ng maraming ugat, makapag-establish yung ugat natin. Okay,
So 9 days after transplant, nasa root establishment po tayo. Until 21 days po ay focus po tayo sa pagbibigay ng phosphorus saka konting nitrogen. So wala po munang potassium dahil hindi pa naman po niya kailangan yun. Ang kailangan po natin at this stage, konting nitrogen, saka phosphorus, then calcium, boron, saka micronutrients. Okay? So tingnan po natin yung itsura. Obserbahan natin, macro inspection, tingnan natin kung may kakaiba, tingnan natin kung may insekto, may nagda-damage ba. Okay, so good news naman po, wala, except po doon sa dalawa na na-report ko na last time. So yung 303 natin ngayon, 301 na lang kasi may pumutol po doon, naputol po ng slug saka snail. Okay, kaya nung time na nakita natin na nag-start silang magputol ng mga talbos, nag-apply na po tayo ng control. Okay, naglagay tayo ng granule na kumokontrol sa infestation ng slug at snail kill. Yan, inilagay po natin sa mga puno. Okay, so going back po, tingnan po natin yung mga dahon kung okay, kung healthy. Yan, ito po yung itsura. Yan, at 9D80, yan po yung itsura ng ating bell pepper. So yan pong mga ito po yung old leaves nya na nangulot dahil sa sobrang tagal niya dun sa seedling tray. So na re-restrict po yung pag-grow ng ugat, kaya ang tendency magkulot po yung dahon. Kaya nung itinransplant na natin siya, ang titingnan natin is yung mga bagong talbos. Ayan. Close up natin. Ayan. Okay ba? Ayan, close up. Yun. So, yan po yung mga talbos. Healthy. And alam natin na itong ating seedling ay medyo matanda, kaya paglabas po ng talbos, brush out na po siya sa dalawa. So, ang gagawin po natin, i-delay po natin yung conversion niya from vegetative to flowering stage. Kailangan po dito bigyan natin yung time yung ating halaman na mag-ugat muna bago natin pagbungahin. So ang gagawin po rito guys ay lahat po ng bulaklak na lalabas dyan ay aalisin ko. Okay? Aalisin natin, hayaan muna natin siyang magdahon. Hayaan muna natin siyang mag-form ng ugat. Okay? Doon niya muna iubusin yung kanyang energy sa pagdadahon, pag-i-establish ng root, para pag nagpabunga na tayo, masuporta ng halaman yung ating mga bunga. Okay, aanihin natin yung maraming taba ng lupa kung payat naman yung root zone ng ating halaman. Okay, so yun po yung ating idea. So pag tinignan po natin yung ating halaman, kalahati lang po yung nakikita natin, no? Nasa ilalim po, meron din po tayong dapat alagaan sa ilalim, which is yung root formation or root zone. Okay, so yan, so far po malinis naman yung dahon. Ayan, oh. Wala po tayong mga spot, wala pong mga insektong kumakain, wala pong car sa mga talbos. So healthy po yung ating ating mga seedling. So far so good. Okay, pagdating po sa overall, may mga damo na lumalabas. Ayun, may mga damong lumalabas. Yan, aalisin lang po natin yan. So from time to time, umiikot po ako rito every morning, then inaalis ko yung tumutubo sa may butas. Katulad doon. Yan, oh. Yan, oh, yan. Katulad yan. So binubunot lang natin. Yun, barsa nga po ito, kaya mahirap talagang yan, stop yan. So ganun. So yun lang ang ating dinadamuhan, and siguro mga 20 minutes tapos na ako magdamo. And then proceed na ako kinabukasan ulit. Ayun, meron ulit doon. So mabilis po siya. Ayun. Mabilis lang pong yan. Tumusok, tinutusok niya po yung ating plastic. Kaya sa susunod po na cropping ay may naisip ako na isang method para hindi siya makatusok diyan. So abangan niyo na lamang sa susunod na kabanata. Okay, so itong isa pa sa problema ko ngayon. Kasi dati po ay meron ako ritong saging. Yan. Inalis ko yung saging, and siyempre naggagawa kami ng mga bed. Yung mga pinag-ugatan, pinagtanggalan ng ugat, napunta dito sa bed at siya na pong tumutubo. Ayan. So yan, kailangan po nating alisin. Okay? Hindi ko na po mahukay yung loob niyan kasi malalim po yan eh. Kaya ang gagawin po natin, kailangan nating bigyan ito ng systemic na herbicide para po mapatay niya hanggang sa ilalim. Okay? So yun po yung susunod kong gagawin. Ito lang po problema ko. Yan. Saka yun. Ayun lumabas. So ganito po yung gagawin natin dyan. Para po sa mga ganitong hindi ko na mahuhukay, ginawa ko, nagbabad lang po ako ng kawayan, binabad ko sa herbicide, saka ko itinusok sa kanya. Okay, so isa lang kasi maliit lang naman yan eh.
And yun yung isang doon tutusukan ko rin later on. Meron pang isang lumalabas diyan, ayun, yung bumubukol na yun, sigurado ano rin yun, saging din. So ganun na yung gagawin ko para hindi ko ma-damage yung aking bed. So aside from that, ay so far okay naman, wala tayong problema. So yun po ang mga susunod nating gagawin, para heads up sa mga susunod na post natin. At ano ba ngayon, 9 days ano, sa ika 14 days po niya ay magbibigay na tayo ng preventive fungicide. Kaya na po yan ng halaman. Sa preventive, mag-spray na po tayo ng systemic na fungicide. Protection po dyan sa ating halaman. So ang gagamitin ko po ay biofungicide, para ito po ay biofungicide na may bacterial strain, para siya po ang mag-populate sa mga leaves ng mga dahon ng ating halaman. So yun naman pong i-apply natin. So ang Serenade po ay ina-apply ko sa loob ng bed at saka sa ibabaw sa leaves ng ating mga halaman. So yun lang, protective fungicide muna ang i-apply natin. Wala munang i-apply na fertilizer, dahil sapat pa yung inilagay nating fertilizer dyan sa bed. Okay? Wala pa namang bulaklak. So hindi pa natin need na bigyan siya ng napakaraming fertilizer, dahil hindi naman po niya yun makakain, no? Pero alam kasi natin na yung ating bed ay rich in phosphorus sa ngayon, dahil nag-base po tayo rito ng guanopos. Ang guanopos po ay may 44% phosphorus at meron pong calcium oxide. Kaya yung bed po natin ay rich po in calcium and phosphorus so far. And alam naman natin na hindi pa naman niya yun nakukonsume agad, dahil ang ugat niyan ay maliliit pa lamang po. So palalakihin natin. Kapag po lumaki na yung dahon, siguro at 25 days, yan, 25 days after transplant, pag magsisimula na lumabas yung kanyang bulaklak, ay doon mapapansin natin na malalaman natin, sign yun na medyo kumakalat na yung roots. So magbibigay na tayo ng paunti-unting dosage ng nutrients. Okay? So sa ngayon guys, yun ang ating schedule of activities dito sa ating bell pepper. Ito po ay tatamnan ko ng lettuce po dyan sa gitna. Siguro sa kailan ba? Siguro Martes po. Sa Martes ay magta-transplant na po ako ng bell pepper dyan sa gitna, ng lettuce dyan sa gitna. Para habang hinihintay po natin yun, hinihintay natin ito ating bell pepper, naghihintay din tayo ng lettuce na mga harvest. Okay. So yun lang mga kaibigan. Yun po ang activity natin. Tuloy-tuloy lang po sa maintain ng tubig. Tubig lang, plain water lang. Wala po tayong i-minimix dyan na mga nutrients. And then observe tayo ng dahon. Tingnan natin kung may kulot. Tingnan natin kung may bacterial disease, fungus diseases. And then may mga langgam ba, may aphids ba. Okay, yun lang po i-observe natin. Make sure na ang bed natin ay buhaghag. So hindi po yung bed na naglalagkit na dahil sa sobrang tubig. Huwag pong ganun, dahil ang mangyayari po ay magiging anaerobic po yung soil at hindi po maganda yung sa ugat. Okay, kailangan po katamtaman lang. And then isa pa po pala guys, nag-a-apply po ako rito from time to time, once a week po naglalagay po tayo ng EM or aerobic bacteria. So yung aerobic bacteria ang tutulong na magdala ng dissolved oxygen po dyan sa ating halaman. Okay? Siguro sa susunod na video, i-share ko sa inyo kung paano ako maggawa ng vermi tea or compost tea. Ini-aerate po natin yan para siya nating sinasama or idinidilig, sinasabay sa pagdidilig dito sa ating bell pepper. Okay guys, yan so far. Updated population po natin sa ngayon as of October 22, 2023 ay meron po tayong 301 na Aristotle at 49 na Red Jet F1 ng Rizwan. So yun, maraming salamat sa mga sumusubaybay. Yan. At sa mga hindi pa nakasubscribe, click subscribe button. And sa mga nanonood po sa Facebook, click nyo po yung follow, no? Para po mano-notify kayo once na mag-post po tayo. Malaman po ninyo yung progress ng ating experiment. And if you know someone, may friend kayo, somebody within your circle, na sa tingin po niyo makakatulong po sa ating experiment or makakatulong sa amin, makakapagbigay sa amin ng tips, tricks kung paano namin ma-improve itong ating bell pepper, please don't hesitate to contact us po or share our post sa kanila para matulungan din sila kahit paano. Yun lamang mga kaibigan, maraming salamat.
Magkita-kita po tayo muli sa sunod na video. Mag-ingat po kayong lahat. Bye bye.